Nagkagulo nang ipakita ng Globo ang listahan ng mga Brazilian pinarusahan dahil umano sa koneksyon sa PCC, habang ang pambansang pulisya ay tumugon at ginawang krisis pampolitika sa bansa ang internasyonal na aksyon kontra organisadong krimen. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos, ang PCC ang pinakamalaking transnasyonal na organisadong grupong kriminal sa kanluran. At inakusahan ng grupo na ginagamit ang sistemang pinansyal ng Amerika para maglaban ng pera mula sa ilegal na droga. Ang mga parusang inanunsyo ngayon ay laban sa dalawang mamamayang Brazilian at 4 na kumpanya, ang Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologia, ANG PixWave, Soluções de Pagamentos, ANG Wave, Construções Econômicas. Lahat ng ito ay matatagpuan sa São Paulo. Ang ika-4 na kumpanya ay ang Avenidas Flutuantes Unipessoal, na rehistrado sa Portugal. Ayon sa Tesoro ng Amerika, lahat ng ito ay kontrolado o pinamamahalaan ni Vitor Enrique de Oliveira Chimada. At ginagamit ang mga ito upang magmukhang legal ang mga galaw ng pera at mahirapan ang pagtukoy sa pinagbulan ng mga pondo. Ayon sa pamahalaan ng Amerika, si Chimada ang pangunahing ugnayan sa pagitan ng mga ahente ng PCC sa Florida at mga dayuhang nagbebenta ng droga. Apektado rin ang mga parusa si Estela Enrique de Oliveira na sinasabing kamag-anak ni Chimada. Siya raw ang namamahala sa pagkuha at pag-aasikaso ng pera mula sa droga. Inanunsyo ng pamahalaan ng Estados Unidos noong ika-1 ng Hulyo, 2026 ang mga parusa laban kina Vitor Enrique de Oliveira Chimada at Estela Stephanie Nunez Enrique de Oliveira. 3 kumpanya sa Brazil at 1 sa Portugal. Sabi nila, ang grupong ito ay bahagi ng network na ginagamit sa paglalaban ng pera mula sa droga at paglilipat ng pondo para sa unang utos ng kabisera. Ang estrukturang pinamumunuan ni Chimada ay sinasabing naglaban ng mahigit $30 milyong para sa PCC sa Florida, nakatumbas ng mahigit 150 milyong reais pera na bumabalik sa Brazil sa pamamagitan ng mga transfer ng cryptocurrency. Inutusan ng pamahalaan ng Amerika ang pag-freeze ng ari-arian ni Vitor Chimada, Estela de Oliveira at kanilang mga kumpanya sa US at ipinagbawal sa mga Amerikano ang pakikipagtransaksyon sa kanila. Ipinatupad din nila ng mga dayuhang institusyong pinansyal na may mahalagang ugnayang pangnegosyo sa mga pinatawan ng parusa ay maaari ring maparusahan. Mahalaga ang impormasyong ito sa bansa matapos ilabas ng Jornal Nacional ang listahan ng mga target na nagpapakitang tinitingnan ng Washington ang PCC bilang pinakamalaking transnasyonal na kriminal na organisasyon sa kanlurang hemispero. Lalong naging mainit ang kaso ng ipinagdiwang ni Tarcisio de Freitas ang hakbang at sinabi niyang tinatanggap nila ang anumang parusa laban sa mga taong konektado sa PCC. Dapat gawin ang lahat ng paraan para labanan ang mga grupo tulad ng PCC. Isipin mo ito, meron kang PCC na naroroon sa hindi bababa sa 11 estado sa Amerika ngayon. Meron kang mga cell ng Primero Komando na Kapital sa Estados Unidos. Hindi mo pwedeng hayaang lumaki ito. Oo, nilalaban ng mga taong yan ang pera sa iba't ibang paraan at may tumutulong sa pagpasok at paglabas nito. Ang pagpasok at paglabas ng pera na yan ay kailangang bantayan. Kailangan natin gumamit ng intelihensya para dito. At ang mga nakikipaglaro sa krimen ay nararapat at kailangang parusahan. Sinabi ni Andre Rodriguez, Direktor General ng Pulisyang Federal, na walang kaugnayan sa grupo ang 2 Brazilian na pinatawan ng parusa. Itinanggi ng Direktor General ng Pulisyang Federal, Andre Rodriguez, na sina Vitor Enrique de Oliveira Chimada at Estela Stephanie Nunez Enrique ay konektado sa Primero Komando da Kapital, taliwas sa alegasyon ng Amerika. Iniiwasan ng pamahalaang Brazilian ang masyadong matinding pampublikong reaksyon, ngunit nag-aalala sila na baka kumalat ito sa ibang sektor ng ekonomiya at makaapekto sa sistema. Sumali si Eduardo Bolsonaro sa usapin at itinanggi ang paghingi ng taripa laban sa Brazil, iginiit na layunin niyang hikayatin ng mga elite ng Brazil na papanagutin ang kataas-taasang federal na hukuman. Di dyan na pumapasok ang tanong, ano ang ibinubunyag ng listahang ito? Bakit nag-react ang federal na pulisya? Paano ipapaliwanag ng gobyerno ni Lula ang kahihiyang ito? Ikukuwento ko na sa iyo lahat yan. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsong content na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito araw-araw may ganitong video. Sa praktika, nakablock ang mga ari-arian at interest ng mga taong ito at kumpanya sa ilalim ng jurisdiksyon ng US at bawal sa mga Amerikano o kumpanya ng Amerika ang makipagtransaksyon sa kanila maliban kung may pahintulot.
Ayon sa Washington, si Shimada ang pangunahing tagapamagitan ng mga operator ng PCC sa Florida at mga dayuhang drug trafficker. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng Amerika, ang grupo ay naghugas ng mahigit 30 milyong dolyar mula sa mga illegal na keta na nakuha sa iba't ibang lungsod sa Estados Unidos at gumamit ng mga cryptocurrency para magpadala ng pera sa Brazil. Itinuturo rin ng paratang si Estela bilang kamag-anak at malapit na kasosyo ng mga kumpanya. At gumamit ng mga cryptocurrency para magpadala ng pera sa Brazil. Pagsasagawa ng mga serbisyong logistiko para sa pagkuha ng pera ng cash. Hindi tinuring ng gobyerno ng Amerika ang kaso bilang isang simpleng hinala. Sinuring nila itong bahagi ng transnasyonal na krimen na gumagamit ng kumpanya, account, teknolohiyang pinansyal at internasyonal na ruta para itago ang maruming pera. Ang US Department of Finance mismo ang naglarawan sa PCC bilang pinakamalaking transnasyonal na kriminal na organisasyon sa kanlurang hemispero at tinawag itong lumalaking banta sa kanilang teritoryo. Binanggit sa pahayag ang kanilang operasyon, lalo na sa Florida, ang paglalaban ng pera mula sa kalakalan ng droga at ang kanilang pandaigdigang pagpapalawak na may makabuluhang presensya sa mga bansa tulad ng United Kingdom, Turkey at Japan. Ayon sa pamahalaang Amerikano, ibinunyag ng mga autoridad ng Brazil na may operasyon ng money laundering ang PCC gamit ang distribusyon ng elektronikong produkto mula China at isang Chinese e-commerce platform na nakapaghugas ng mahigit 170 milyong dolyar sa 7 buwan. Mabilis ang tugon ni Tarcisio de Freitas. Tinanggap ng gobernador ng Sao Paulo ang parusa at suportado niya ang internasyonal na aksyon laban sa mga grupong tulad ng PCC. Sa tingin ko, dapat gawing lahat ng paraan para labanan ang mga organisasyon tulad ng PCC. Isipin mo, may PCC ka na nasa 11 estado sa Amerika ngayon. May selula ng unang komando ng kapital sa US. Hindi mo dapat hayaan itong lumaki. Oo, nilalaban nilang pera sa iba't ibang paraan at may tumutulong sa pagpasok at paglabas nito. Ang pagpasok at paglabas ng pera na yan ay kailangang bantayan. Kailangan nating gumamit ng intelihensya para dito. Ang mga sangkot sa krimen ay dapat parusahan, kaya ang pagpaparusa sa mga konektado sa PCC ay tama. Mahalaga ang lahat ng pagsisikap dahil transnasyonal na krimen ito. Hindi ito krimen na limitado lang ngayon sa mga hangganan ng estado ng Brazil. Isa talaga itong internasyonal na krimen. Nasa South America sila, nasa Europa sila, nasa Estados Unidos sila. Kaya kailangan isagawa ang lahat ng internasyonal na pagsisikap laban sa mga organisasyong ito. Dahil ang mga organisasyong ito sa internasyonal na droga ay sumisira sa lipunan. Mapapansin nating marami talagang krimen na konektado sa droga at karamihan ng pagpatay ay dulot ng kalakalan nito. Kaya't malaking suliranin itong dapat labanan. Sinabi niya na ang grupo ay hindi limitado sa mga hangganan ng Brazil at binanggit ang presensya nito sa hindi bababa sa 11 estado sa Amerika, bukod pa sa operasyon sa Timog Amerika at Europa. Ibinigay ang pahayag sa Sao Paulo sa pagbubukas ng Praça do Triunfo. Tinuring ni Tarcisio ang insidente bilang tagumpay laban sa organisadong krimen. Inilagay niya ang problema sa tunay nitong bigat. Hindi na lang ito ukol sa grupong nantatago sa kulungan, kundi isang internasyonal na makina ng pera, impluensya at takot. Ang pahayag ni Andre Rodriguez ang nagpasimula ng pampulitikang krisis. Ang Direktor General ng Pambansang Pulisya ay tinawag ng technical na pagkakamali ang desisyon ng Estados Unidos na ituring ang PCC at Comando Vermelho bilang mga banyagang teroristang organisasyon. Ayon sa ulat, sinabi ni Andre na wala umanong kaugnayan sina Vitor Shimada at Stella Stephanie sa PCC, taliwas sa pahayag ng mga autoridad. Para sa mga kritiko ng gobyerno, naging mahirap ipaliwanag ang sitwasyon. Habang binablock ng US ang ari-arian, tinutukoy ang money laundering network, binabanggit ang mga operator sa Florida at inilalagay ang PCC sa sentro ng transnational crime. Nakikitang sinusubukan ng pamunuan ng pambansang pulisya na paliitin ang ugnayang itinuro ng Washington. Nagpakita rin ng pag-aalala ang kagawaran ng katarungan. Ayon kay Maria Rosa Guimarães Lolo, pambansang kalihim ng katarungan, hindi ipinagtatanggol ng gobyerno ang mga kriminal. Ngunit nag-aalala sila sa mga dituwirang epekto nito sa mga tao at mga institusyong pinansyal sa Brazil. Sinabi rin niya na hindi siya naniniwala sa unilateral na hakbang at ginamit ng Estados Unidos ang mga impormasyong at konseptong mula sa Brazil.
Ang paliwanag na ito ay nagbukas ng bagong usapin dahil kung impormasyon ay mula sa investigasyon sa Brazil, lalo pang tumitindi ang tanong sa politika. Bakit mas nag-aalala ang gobyerno sa parusang ipinataw ng Amerika kaysa sa posibleng pinansyal na estrukturang nagsilbi sa PCC? Matagal nang may mga investigasyon sa kaso ni Chimada sa Brazil. Pansamantalang inaresto siya noong Disyembre 2020 kaugnay ng investigasyon sa money laundering sa kaso ng Corinthians at Vaidbet. Noong Enero 2025 siya ay na-house arrest ng sandali at nakakuha ng habeas corpus matapos magpiyansa ayon sa mga investigasyon at impormasyong inilabas noong Enero. Siya ay nahatulan ng ika-4 Federal Criminal Court ng Sao Paulo ng 5 taon ng pagkakakulong sa semi-open na rehimeng dahil sa money laundering. Ngunit siya ay sumasagot sa kaso habang malaya hindi gumagamit ng electronic na anklet at ipinagbabawal na umalis ng Brazil. Hindi sinasabing miyembro siya ng PCC, ngunit may kaugnayan siya sa pinansyal na transaksyon kasama ng mga taong at kumpanyang iniimbestigahan kaugnay ng grupo. Si Eduardo Bolsonaro ay nadawit sa kaso kaugnay ng krisis. Hindi kami humingi ng taripa, noon at ngayon. Palagi ko yan sinasabi. Nung nakaraang taon, sabi ko, gawing limonada ang limon na ito. Pinitin nating ang mga elitista ng Brazil ay lumapit sa STF. Malinaw ang sinabi ni Trump na tinataripahan niya ang Brazil dahil sa pag-uusig ni Moraes at sensura sa bansa na nangyari din noong 2022 eleksyon at patuloy pa rin ngayon. Nakikita natin ang peking balita ng media na sinasabing tinaripahan ng Brazil kahit na may rekomendasyon lang talaga at hindi naman sila tinaripahan. Matapos ang isang taong investigasyon na pandesisyonan ng Seksyon 300 at isa na nilimitahan ng Brazil ang kalayaan sa pagpapahayag. Uro konserbatibo lang ang nagsasabing may political persecution at kakulangan sa paglaban sa korupsyon ng gobyernong Lula, kaya nirerekomenda ng Estados Unidos ang taripa. Bago pa maipatupad ang taripang ito at mapirmahan ni Trump, sinusunod ng Estados Unidos ang tamang proseso ng batas, kabaliktaran ng STF ng Brazil at nagbubukas sila sa pampublikong pagdinig. Itinanggi niya na humiling ng taripa laban sa Brazil at ipinaliwanag na ang sinabi niyang paggawa ng limonada mula sa limon ay para pilitin ang mga elitista ng Brazil na kumatok sa pintuan ng kataas-taasang hukuman. At ang mahalagang punto ay ito, bago pa man magsalita, si Flavio ay nakakapuntos na para sa Brazil. Anong puntos ba ito? Naging alerto siya at malakas na tumawid ng karagatan para ipagtanggol ang mga Brazilian laban sa buwis, habang ang gobyerno ni Lula ay walang nagawa o naisulat para kanino man. Nangyari na ang dati nating sinasabi. Wala talagang ginagawa si Lula dahil gusto niya ang sitwasyong ito. Di nyo alam ang mga usapan dito kasama ang Amerika. Yung mga tao parang di makapaniwala. Kasi ang Estados Unidos ay nagsasagawa ng investigasyon, may mga lumalabas na ganito, may lumalabas na ganon, tapos si Lula ay nakipagkita kay Trump, parang walang issue yon. Si Lula basta pupunta lang doon para sabihin, Trump, tigilan mo ang gulo sa China, igalang ang Iran, huwag saktan ang Venezuela, tingnan mo ang Cuba. Doon pumupunta ang tao para ipagtanggol ang diktadura. No, sa pinaka-importanteng sandali na meron siya para makausap ang presidente ng pinakamalakas na bansang pang-ekonomiya at militar sa mundo. Tingnan mo kung gaano karaming bagay ang pwede niyang sabihin, na pwede niyang pagitnaan, na pwede niyang hilihin. At pupunta siya doon at hindi. Para sa'yo, mang-ingisda na hanggang ngayon ay nahihirapan dahil sa taripa. O para sa'yo na nag-export ng kahoy o ng bato o ng iron ore at badulpo, ikaw, bahala ka na sa buhay mo. Bakit? Dahil iniisip ni Lula na kung magpatupad ng taripa si Trump laban sa Brazil, magagamit niya ito sa eleksyon para sabihin siya ang tagapagtanggol ng soberanya laban sa Amerika. Sa kabilang banda, gusto ni Flavio ang taripa dahil kamakailan lang siyang nagkita kay Trump. Isa itong kasinungalingan at napatunayan na. Nagpunta si Flavio sa Estados Unidos para ipagtanggol ang Brazil dahil wala namang pakialam si Lula. Sinusubukan ng pahayag na buwagin ang kwento ng mga kalaban na sinusubukang ibuntun sa kanyang sisi sa mga hakbang pang-ekonomiya ng Amerika laban sa Brazil. Inilagay ng Globo ang listahan sa gitna ng balita at inilantad ang di kaaya-ayang katotohanan para sa Brasilia. Hindi ito vlog, hindi ito isang hiwalay na pahayag at hindi rin ito isang pang-udyok sa social media. Isa itong formal na desisyon ng gobyerno ng Estados Unidos na inilathala ng Departamento ng Tesoro na may mga pangalan, kumpanya, legal na batayan at mga epekto sa pananalapi.
Ang pagsasabing labis na politikal ang sanksyon ay salungat sa bigat na akusasyon. Ayon sa Washington, ang grupo ay nagpapalipat ng ilegal na pondo para sa PCC, gumagamit ng cryptocurrency at nag-uugnay sa Sao Paulo at mga operator sa Florida. Binabago nito ang antas ng usapan. Lumalala ang crisis dahil ang organisadong krimen ay hindi lang problema sa seguridad, kundi sentro na ng labanan sa kapangyarihan, pera at reputasyon. Inilagay ng Estados Unidos ang PCC sa isang antas ng transnasyonal na banta. Ikinatua ni Tarcisio ang aksyong, itinanggi ni Eduardo Bolsonaro ang paratang na humingi siya ng taripa. Kinontra ng federal na pulisya ang kaugnayan ng pinarusahan sa grupo. Sinikap ng gobyerno ni Lula na magsalita ukol sa pag-iingat, dituwirang epekto at kooperasyon. Nailatala na ang listahan, alam na ang mga pangalan at naiparating na ng Amerika ang mensahe nila. Maaring maabot kahit nasa labas ng Brazil ang sinumang tinuturong pinansyal na taga-suporta ng PCC. Kung ang PCC ay naging internasyonal na banta, bakit parang mas natatakot ang maraming nasa kapangyarihan sa parusa kaysa sa mismong grupo? Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at mag-ambag ng pinansyal sa pamamagitan ng Pixky na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nabibigay ng tama at totoong impormasyon. Malaki ang tulong ng inyong ambag sa pagpapatuloy namin.